This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang umaga, my dear brothers and sisters. Welcome sa Come Follow Me Philippines nitong May 5 to 11, 2025. Ang ating pag-aralan ngayon ay ang salitang ang mga pangako ay matutupad. My dear brothers and sisters, bago tayo magsimula, inimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para makatanggap po kayo ng mga notifications sa mga bagong video natin na gawa. Doktrina at mga tipan, Section 45. Nais mo bang malaman kung paano ka makakahanap ng tunay na pag-asa sa gitna ng kaguluhan at problema ng mundo? Sa panahon ngayon ng kaguluhan, giyera, kahirapan at kawalan ng tiwala sa hinaharap, paano mo mas titibayin ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo? Kung babalikan natin ang kasaysayan sa Biblia at sa mga banal na kasulatan, makikita natin kung paano nagsusumamo si Jesus para sa atin sa harap ng Ama na ating makikita sa Doktrina at mga Tipan, Section 45, verses 3 to 5. Hindi niya tayo iniwan sa mga oras ng ating kahinaan, bagkus siya mismo ang namamagitan para sa atin. Sa panahon ngayon, marami sa atin ang pinanghihinaan ng loob dahil sa personal na problema, pangdaigdigang krisis o mga trahedya sa buhay. Ngunit, ang sagot ay nanatiling pareho. Si Jesus ang ating ilaw, ang ating pag-asa at ang ating tagapagligtas. Ano ang solusyon sa problema sa makabagong panahon? Ito ay ang manatiling nakapako ang ating pananampalataya kay Hesukristo. Sa halip na tumingin sa kaguluhan ng mundo, dapat tayong tumingin sa liwanag na nagmumula sa Kanya. Ang Kanyang walang hanggang tipan na ikinakalat sa buong mundo ay patunay ng pagmamahal ng Diyos sa atin at ng Kanyang plano na inihanda tayo para sa Kanyang muling pagpaparito. Ikaw, ako, tayong lahat ay inimbitahan na lumapit sa Kanya ngayon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsisisi at katapatan, mararanasan natin ang tunay na kagalakan kahit sa gitna ng kaguluhan. Nais kong ibahagi ang aking patotoo. Alam ko na si Jesus ang ating Diyos at tagapagligtas. Siya ang ilaw na nagbibigay liwanag sa aking buhay. Sa bawat panalangin, sa bawat paghahanap ng pag-asa, nararamdaman ko ang Kanyang presensya. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Kung lalapit tayo sa Kanya, mararanasan natin ang Kanyang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. My dear brothers and sisters, sa ating topic ngayon, ang mga pangako ng Panginoon ay matutupad. Napakalaga na ating malaman ang mga hamon ng mundo ngayon. Last Sunday kahapon, meron kaming discussion sa Elders Quorum. Anong mga challenges na ating kinakaharap ngayon? Ito ay regarding sa previous na week or that week sa Come Follow Me lesson. Isa sa mga binahagi ko ay tungkol sa mga pagsubok na ating hinaharap ngayon, especially sa isang branch o sa isang ward, na dahil sa hirap ay nakakalimutan natin ang ating tipan sa Panginoon. Sa loob ng templo, tayo nangako sa Kanya na tayo magsakripisyo. Even ang ating buhay ay ating ibibigay para sa pag-build ng kingdom ng Diyos dito sa mundo. Alam niyo po, my dear brothers and sisters, pag hindi tayo nakapunta sa templo, most of the times nakakalimutan natin yung tipan na ating nagagawa at ating pinagkasunduan sa ating Diyos. Na dahil dito tayo nambubuhay sa mundo at hindi na tayo nagko-connect, o yung ating spiritual na aspeto ay nakakaligtaan na natin, ay nabubulag na tayo kung anong mga pangangailangan natin sa makamundong bagay. Tulad ng halimbawa, pera.
mga bagay na wala tayo at ang estado ng pamumuhay natin. So ano ba ibig sabihin, Brother Dave, ng sinasabi mo? Halimbawa, nakita mo yung kapitbahay mo ay mayroong sasakyan, magandang bahay, magara. And then naiisip natin, bakit ako wala? Faithful naman ako sa simbahan. Nakita natin yung mga kapitbahay mo ay abroad. At yung buhay nila noon at nakita mo na ang buhay nila noon ay mahirap, ngayon ay umasenso na. So naisip natin, gusto natin maging pareho din doon sa mga kapitbahay natin. Nakalimutan natin yung simpleng pamumuhay at nag-decide tayo na pumunta sa abroad. At nakaligtaan natin yung pangako natin sa Diyos na magsakripisyo tayo sa mundo. Na ibig ng ating buhay ay ating ibibigay sa Kanya. Wala pa nga tayo doon sa pangako na even ang ating buhay ay bibigay natin sa Kanya. Yung hinihingi lang niya, yung tipan na sinabi natin, hindi yung sinabi niya sa atin na magsakripisyo tayo. Ang tanong, bakit tayo natin ginagawa yan? Dahil una nga, nabulag tayo at nabubulag tayo sa mga nakikita natin. Dahil nakakaligtaan na natin yung ating tipan at nakakaligtaan na natin na magbigay ng atensyon na makapunta sa templo. Na minsan kasi, pag halimbawa hindi tayo nakapag-ipon kasi mas inuuna natin yung mga temporal na bagay. Minsan hindi tayo nakapagtipon ng pera para sa pamasahe mapunta sa templo. Mas nakikita natin yung mga temporal na bagay na binibilhin natin. Tulad ng damit, mga cellphone na bago, mga gala natin sa iba't ibang lugar. Pero hindi sumagi sa isip natin na kailangan ko mag-renew ng aking covenant sa Diyos. Ito yung isang bagay na kailangan natin gawin para na hindi tayo mawala sa landas na ating tinatahak. Ang tanong ba dito, pinababayaan ba tayo ng Panginoon, ng ating Ama sa Langit? Hindi po. Siya ay may plano para sa atin. Yung tanong ay, pinababayaan ba tayo ng Diyos sa pang-araw-araw natin? Natataguyod natin yung ating pamumuhay araw-araw. Habang tayo nagiging faithful sa Kanya at namumuhay ayon sa Kanyang mga kautusan, nakita natin yung pagbabago sa ating buhay. Yes, tama, hindi naman mag-ara yung buhay natin tulad ng iba. Pero nakakaramdam tayo ng kapayapaan sa ating puso. Nakakaramdam tayo ng saya na hindi kayang ibigay ng mundo. Nakakaramdam tayo ng kaligayahan kahit sa mga bagay na wala tayo. Kung kusa ibibigay ng Diyos sa atin ang mga bagay na temporally bibigay niya sa atin. Ang tanong dito, ito ba'y makakatulong sa pag-build ng kaharian niya? Dahil kung yung ating atensyon ay mga bagay na binibili natin para makatulong tayo sa pag-build ng kaharian niya ayon sa ating tipan, ay maganda po yun. Pero pag tayo bumibili ng mga bagay para sa sarili nating pag-interes, at minsan nabubulag na tayo na ito na pala yung daan na aking tinatahak. Sa makamundong daan na pala ako naglalakad. At later on makita natin na hindi na tayo magiging masaya. Hindi na nagiging masaya ang ating buhay. Hindi na nagiging kontento. At mas hinahangat pa natin yung mga iba pang bagay. Mas nagbibigay pa tayo ng tuon para na makahanap pa ng maraming pera kaysa sa magbigay tuon para mag-serve sa Panginoon at mag-serve sa kapwa natin. It will never be enough, sabi nga niya. Kasi yung mundo, bubulagin tayo. At yung anong meron tayo, hindi natin ma-appreciate. Kasi na-appreciate na natin kung anong wala tayo, hindi kung anong meron tayo. Tulad nga sa kanta, count your blessing. Pagising natin sa umaga, count natin yung blessing na meron tayo, hindi kung anong wala tayo. Kasi yung makamundong bagay ay hindi siya pang matagalan, pang mandalian lamang. Hindi naman tayo mabubuhay ng 1,000 years dito sa mundo. So lahat ng meron tayo ay iiwan natin dito sa mundo. At doon ay makikita na napakabilis ng oras.
At sa uli, maramdaman natin na yung mga bagay na ginagawa pala natin, kung maibabalik natin yung panahon, sana ay ginawa natin maglingkod sa Diyos. Hindi naman yung maglingkod tayo sa Diyos para lang sa Kanya. Ito'y para sa atin. Para ma-develop natin yung Christ-like attribute sa puso natin. Ma-develop natin na sa maliit na bagay, nakokontento na tayo. Dahil ang mahalaga sa atin yung pagmamahal ng Diyos na meron tayo. Na mamuhay tayong matuwid, mamuhay tayo na patas sa kapwa natin. Mamuhay tayo na maglingkod sa Kanya at ganoon din sa kapwa natin. Napakaganda ng aming discussion kahapon. Ito yung nakatuon sa question nga ni Prophet Nelson. Kung saan, ito yung sinabi niya sa atin, no? Sabi ni Prophet Nelson, I have learned that the most crucial question we each must answer is this. Ito yung mga tanong, crucial na tanong. Itatanong din natin sa ating sarili. To whom? Kanino? Or to what will I give my life? Kanino ko ibibigay yung aking buhay? Diba? Kanino natin dapat ibigay ang ating buhay? Napalagay ba natin kung yung marangyang bahay, malaking bahay, sasakyan, iba't iba pa, ay tayo magiging masaya? Sabi nga ng Panginoon, we cannot serve two masters at the same time. Yung branch natin or yung ward natin nangangailangan ng priesthood. Kapatid, kailangan ka ng branch. Mahalaga ka sa branch. Kasi nararamdaman natin na hindi tayo importante. Nakakaramdam tayo na parang hindi na ako kailangan dito. Nakakaramdam tayo na hindi na tayo at ease kasi parang sila na lang, no? Pero hindi, kapatid. Kailangan ka ng Diyos. Importante ka sa simbahan. Parang nangyayari, meron tayong laban, no? Isang war, no? Isang tag dito. I'll make a sample of this. Merong war na mangyayari between good and evil. Yung ating kapitan ay si Jesucristo, no? Maglalaban na between good and evil. Tapos sasabihin mo kay Jesus Christ, Panginoon, kailangan ko pa munang umuwi kasi papakainin ko pa yung mga manok ko. Papakainin ko pa yung mga alaga kong baboy, ng mga hayop. Sabihin na hindi ka pipigilan ng Panginoon. Pero alam mo na need ka doon sa laban. Isa naman, ang masama pa, nag-invite ka pa ng iba. Uy, tayo na, nag-say na ng yes yung Panginoon natin, so let's go home. No? Pakain na tayo ng ating mga alagang hayop. Yun pa yung masama doon. So ano ito ang example na binigay ko sa ating branch? Like for example, hindi ka papigilan ng Panginoon or yung branch president pag pumunta ka sa abroad. Or hindi naman, kasi yung trend ngayon, ganito siya. Yung mga return missionaries sumaalis sa branch. Pati yung mga tatay pumunta sa abroad. Minsan, konti na lang natitirang priesthood sa simbahan. Kasi yung trend ngayon is kailangan naming lumago sa buhay. Alright? Ang masama, ang malungkot pa dito, we invite others, we encourage them na, pumunta tayo sa abroad. Magtrabaho tayo sa malayo. Kasi para sa atin din naman to eh. Babalik na lang tayo maglingkod. Minsan naiwan na lang si bishop at kakunting mga priesthood doon. Hindi na nagiging malakas yung branch or yung ward. 'Di ba? Pero kung makita natin, in-need tayo ng Panginoon doon. Kasi kahit saang lugar ka man, naniniwala ko na pag maglingkod tayo, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. He will bless us abundantly, sabi nga niya. Hindi lang sa financial, kundi sa health natin, sa ating emotional, 'di ba? Na aspeto ng ating buhay. Sa ating physical, wala tayong nakakaramdam ng sakit na malubha. Ating peace of mind. So alam ko, my dear brothers and sisters, na ang pangako ng Diyos ay matutupad kung susundin natin ang kanyang mga kautusan. Remember, ang ating tipan na ginagawa sa Kanya, na maglingkod tayo sa Kanya. Ang ating buhay sa mundo ay hindi kumain, matulog, at maging mayaman. Pag ibibigay ng Diyos, then good. Alam ko na buhay ang Panginoon at mahal niya tayo. Si Jesucristo ang aking tagapamagitan sa Ama, na ating matutunan sa Doktrina at Mga Tipan, Section 45, verses 1 hanggang 5.
Naranasan mo na bang pakiramdam mo ay hindi ka sapat sa harap ng Diyos? Na para bang hindi ka karapat-dapat dahil sa iyong mga pagkukulang, kasalanan o kahinaan? Lahat tayo sa iba't ibang yugto ng buhay ay nakakaranas ng ganitong damdamin. Ngunit sa Doktrina at Mga Tipan, Section 45, verses 1 hanggang 5, ipinapaalala sa atin ng Panginoong Hesukristo ang kanyang papel bilang ating tagapamagitan sa Ama. Isang mapagmahal na tagapagligtas na hindi lamang nagbabayad para sa ating mga kasalanan, kundi siya ring nagsusumamo para sa atin sa harap ng Diyos Ama. Isang mapagmahal na tagapagligtas na hindi lamang nagbayad sala para sa ating mga kasalanan, kundi siya ring nagsusumamo para sa atin sa harap ng Diyos Ama. Ang salitang tagapamagitan ay may napakalalim na kahulugan. Ibig sabihin, kapag hindi natin kayang tumayo sa sarili nating kakayahan sa harap ng Diyos, si Jesus ang tatayo sa ating lugar. Siya ang magpapahayag sa Ama ng kanyang sakripisyo, ng kanyang dugo at kabutihan para tayo'y mapatawad at mapagpala. Ayon sa mga talata, sinabi ni Jesus sa Ama, "Narito, ako ang nagdusa para sa kasalanan ng sanlibutan, upang ang lahat na magsisisi ay maligtas." Ito ay paanyaya sa lahat ng nais magbalik loob. Sa modernong panahon, napakaraming boses ang nagsasabing hindi ka sapat, wala kang halaga o masyado ka ng makasalanan. Ngunit ang tinig ng ating Diyos ay iba. Sinasabi niya sa atin na makinig kayo sa tinig ng isa na nagsusumamo para sa inyo. Ang panawagang ito ay paanyaya ng pag-asa at pagpapatawad. Si Jesus lamang ang kwalipikado sa papel na ito dahil siya lamang ang walang kasalanan, ang tanging nagandog ng kanyang sarili para sa kabuuang kaligtasan ng sangkatauhan. Sa solusyon sa problema ng guilt, shame o pagkaligaw sa buhay ay ang lumapit sa ating tagapamagitan, ang Panginoong Hesukristo. Sa tuwing tayo'y nadadapa, maaari tayong bumalik sa Kanya at maranasan ang kapayapaan mula sa Espiritu. Alam ko na si Hesukristo ang aking tagapagligtas at tagapamagitan. Alam ko na kahit sa aking kahinaan at pagkukulang, hindi siya nagsasawang lumapit sa Ama para sa akin. Sa tuwing ako'y naliligaw, ang kanyang pag-ibig at sakripisyo ang nagbibigay sa akin ng panibagong pag-asa. Sa kanya may kapatawaran, sa kanya may pag-asa, at sa kanya may tunay na kaligtasan. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 45, verses 9 hanggang 10, dito matutunan natin ang Ebanghelyo ay isang sagisag sa mga bansa. Kung biglang dumating bukas ang Panginoong Hesukristo, handa ka na ba talaga? Sa dami ng mga nangyayari sa mundo ngayon, giyera, sakit, kalamidad, kasamaan at pagkalito, hindi malayong itanong natin, malapit na nga ba ang pagdating ng Panginoon? Ngunit imbes na matakot tayo, nais ng Diyos na maging mapayapa ang ating mga puso. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 45, verses 9 hanggang 75, itinuturo sa atin ang Ebanghelyo ni Hesukristo ay isang sagisag, isang tanda ng pag-asa, ng katotohanan at ng pagkakaisa sa gitna ng kaguluhan. Isang paanyaya ito sa lahat na tumingin sa liwanag ni Kristo at hindi sa kadiliman ng sanlibutan. Noong unang panahon, ang sagisag ay bandilang itinatayo upang malaman ng mga kawal kung saan sila dapat magtipon. Sa ngayon, ang Ebanghelyo ang ating bandila.
Nagpapaalala sa atin kung kanino tayo dapat tumutok, kung saan tayo dapat magkaisa, at kung paanong si Jesus ang ating tunay na lider sa labang ito ng buhay. Ang tipan natin ay Kanya ay hindi lang basta alaala ng binyag. Ito ay patuloy na paalaala na tayo Kanyang bayan na dapat mamuhay na may pananampalataya at kabanalan. Ang mga propesiya sa Doktrina at Mga Tipan, Section 45, verses 11 hanggang 75 ay nagpapakita ng dalawang muka ng ikalawang pagpaparito. Ito'y magiging dakila para sa mga handa, ngunit kakilakilabot para sa mga walang pananampalataya. Kaya tanong sa ating lahat, tumatayo ba ako sa mga banal na lugar? Ang simbahan, ang templo, at ang tahanan natin ay maaaring maging banal na lugar kung ang puso natin ay puspos ng Espiritu ng Diyos at kung patuloy tayong namumuhay ayon sa Ebanghelyo. Ngayong panahon ng kaguluhan, ang solusyon ay hindi lamang paghahanda ng pagkain o kaligtasan sa pisikal na paraan. Ang tunay na paghahanda ay pagtanggap sa liwanag ng Ebanghelyo, pananatili sa pananampalataya at pagbabahagi ng liwanag na ito sa iba. Katulad ng 5 matatalinong dalaga, ihanda natin ang ating espiritual na langis, patuloy na pagdarasal, pagsunod at paglingkod. Alam ko na si Jesucristo ay muling magbabalik at ang araw na iyon ay magiging araw ng kagalakan para sa Kanyang mga tapat. Alam ko ng Ebanghelyo niya ang ating gabay, ang ating sagisag. Habang pinipili natin ang tama, habang tumatayo tayo sa mga banal na lugar, mararanasan natin ang kapayapaan kahit sa gitna ng unos. Naway maging tapat tayong lahat hanggang sa Kanyang pagbabalik. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 45, verses 11 hanggang 75. Babalik si Jesucristo ng may kaluwalhatian. Kapag naririnig mo ang salitang ikalawang pagpaparito, natatakot ka ba o napupuno ng pag-asa ang puso mo? Sa panahon ngayon, tila gabi-gabi may bagong balita ng kaguluhan, giyera, sakit, kahirapan at kasamaan. Maraming tao ang nawawala ng pag-asa at gaya ng sinabi sa banal na kasulatan, ang puso ng mga tao ay magsisipanlupaypay na ating mababasa sa Doktrina at Mga Tipan, Section 45, verses 26. Ngunit ikaw, bilang isang anak ng Diyos, ay hindi tinawag para mabuhay sa takot. Tinawag tayo ng Panginoong Jesucristo na mamuhay sa pananampalataya bilang paghahanda sa Kanyang dakilang pagbabalik. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 45, verses 11 hanggang 75. Inilahad ng Diyos ang mga palatandaan ng ikalawang pagpaparito, may digmaan, pagkawasak at panlilinlang. Ngunit sa gitna nito, may mga pangako ng liwanag at kaligtasan para sa mga matapat. Sabi sa mga talata 28 hanggang 29, isang liwanag ang darating sa mga nasa kadiliman at tayo ay tinatawag na tanggapin at ibahagi ang liwanag na iyon. Ibig sabihin, hindi sapat na alam mo ang katotohanan, dapat mo ring itong isabuhay at ipasa sa iba. Sa video na Men's Heart Shall Fail Them, sinabi ni Pangulong Russell M. Nelson na ang pananampalataya kay Jesucristo ang susi sa kapayapaan sa gitna ng takot. Kung patuloy nating palalalimin ang ating ugnayan sa Kanya, mararamdaman natin ang kapanatagan kahit sa kaguluhan. Sa modernong mundo kung saan laganap ang anxiety at mental stress, ang pinakamabisang solusyon ay ang pakikinig sa Espiritu Santo, pagsunod sa mga kautusan at pagtuon sa templo, pamilya at mga tipan. Hindi natin kailangang maghintay ng lindol o digmaan para magbago. Ngayon pa lang, maaari mo nang simulan ang pagtakbo
patungo kay Kristo. Gawin mong banal ang iyong tahanan. Piliin mong manalangin araw-araw, maglingkod, magpatawad, magbahagi ng pag-asa. Sa ganitong paraan, natututo tayong tumayo sa mga banal na lugar at hindi matinag, na matatagpuan natin sa Doktrina at Mga Tipan, Section 45, verses 32. Alam ko na ang Panginoong Hesukristo ay buhay at muling babalik na may kapangyarihan at kaluwalhatian. Hindi siya babalik para takutin tayo, kundi para tubusin ang tapat. Sa Kanya may tunay na kapayapaan. Habang pinipili natin siya araw-araw, makakaya nating harapin ang anumang hindi dahil malakas tayo, kundi dahil kasama natin ang Diyos. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 45, dito, matutunan natin ang salitang, maaari akong tumayo sa mga banal na lugar at hindi matinag. Sa dami ng kaguluhan sa mundo ngayon, saan ka ba talaga nakatatayo? Matatag ba ang pundasyon ng buhay mo o unti-unti ka bang natitinag? Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 45, tinuturuan tayo ng Panginoong Hesukristo kung paano tayo makapaghanda sa Kanyang muling pagpaparito. Hindi sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng pagtayo sa mga banal na lugar at hindi natinag sa panahong puno ng alingaw-ngaw ng digmaan, kasamaan at espiritual na kadiliman. Tinatawag tayong manindigan sa katotohanan, pananampalataya at kabanalan. Ano nga ba ang banal na lugar? Hindi ito laging templo o simbahan. Maaari itong maging iyong tahanan, iyong isipan o kahit ang iyong sarili, kung pinili mong mamuhay ayon sa Espiritu. Sabi sa talinghaga ng 10 dalaga sa Mateo chapter 25, verses 1 hanggang 13, ang langis sa kanilang lampara ay sumasagisag sa espiritual na paghahanda, ang katotohanan, pagsunod at pagkakaroon ng Espiritu Santo. Kung wala ang langis na iyan, hindi tayo makakapasok sa piging ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi sapat na minsan tayong naging tapat. Dapat araw-araw nating pinupunan ang ating espiritual na lampara. Sa panahon ngayon, maraming kabataan ang nalulunod sa social media, anxiety, peer pressure at kawalang layunin. Ngunit gaya ng itinuro ni Elder David E. Vidnar, ang makilala si Kristo ay hindi lang kaalaman, ito ay kaugnayan. Habang mas pinipili nating makilala si Jesus sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga salita, mas tumitibay ang ating pananampalataya. Kapag sinubok tayo, hindi tayo matitinag dahil ang ating pundasyon ay si Kristo. Simulan mo sa tahanan, gawing sagrado ang oras ng panalangin at pag-aaral ng banal na kasulatan. Gamitin ang teknolohiya para sa mabuti, magpakumbaba, maglingkod, magpatawad, at higit sa lahat, sikaping laging maramdaman ang Espiritu Santo. Yan ang langis na hindi ka mauubusan kahit sa gitna ng unos. Alam ko na ang Panginoong Hesukristo ang ating matibay na muog. Sa Kanya, kaya nating tumayo sa gitna ng anumang pagsubok. Kung pipiliin nating maging tapat, magpuno ng langis araw-araw at mamuhay sa kabanalan, hindi tayo kailanman matitinag.